Isang batang lalaki, nanginginig sa takot, hawak ang isang maliit na kordero. Nasa harap niya ang isang altar at ang kanyang ama ay nakatayo sa tabi niya. Hawak ang isang matalas na patalim. Ang kordero ay walang malay, hindi alam na sa ilang sandali lang. Ang dugo nito ay aagos para sa kasalanan ng ibang nilalang. Ito ang nakakagulat na katotohanan ng sinaunang pagsamba. Ang dugo ay kailangang mabuhos para sa kapatawaran. Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, mula sa unang sakripisyo ni Abel hanggang sa dugo ni Kristo sa krus, may isang mapula at madugong linya na umaagos. Pero bakit dugo? Bakit hindi sapat ang pagsisisi? Bakit hindi tinanggap ng Diyos ang mga bunga o gulay bilang kabayaran sa ating mga kasalanan? Bakit kailangang may mamatay? Ang Biblia ay malinaw. Walang kapatawaran kung walang pagbubuhos ng dugo. Pero para sa marami sa atin ngayon, ito ay tila barbariko at hindi makatuwiran. Paano magiging makatarungan ang isang mapagmahal na Diyos sa pamamagitan ng paghingi ng buhay bilang kabayaran sa kasalanan? Ngayong araw, bubuksan natin ang isang katotohanan na madalas itinago sa likod ng modernong teolohiya, ang tunay na dahilan kung bakit ang Diyos ay nangailangan ng dugo para sa kapatawaran at kung paano ito nagbibigay ng malalim na pag-unawa sa kung sino talaga ang Diyos at kung ano ang ginawa niya para sa atin. Isa sa mga pinakamalalim na katanungan na madalas nating naririnig ay kung bakit kailangan ng dugo para sa kapatawaran ng kasalanan. Sa buong kasaysayan ng pananampalataya, lalo na sa Biblia, makikita natin ang paulit-ulit na tema ng sakripisyo ng dugo. Pero bakit nga ba? Bakit hindi sapat ang simpleng makihingi ng tawad? Bakit kailangan ng isang bagay na kasing halaga ng buhay mismo? Kung titingnan natin ang lumang tipan, makikita natin ang isang sistema ng pag-aalay na tila nakakagulat para sa ating modernong pag-iisip. Mga hayop na kinakatay, dugo na ibinubuhos sa altar, mga ritual na nagpapakita ng kamatayan. Hindi ba ito masyadong marahas? Hindi ba ito labis na dramatiko? Pero sa likod ng mga ritual na ito, may malalim na kahulugan na nagpapaliwanag kung bakit ang dugo ang naging sentro ng kapatawaran. Sa Levitico Kapitulo 17, talata 11, sinabi ng Diyos, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at ibinigay ko ito sa inyo upang gawin sa altar para sa katubusan ng inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugo ang gumagawa ng katubusan dahil sa buhay. Dito, ipinapakita sa atin na ang dugo ay hindi lamang simbolo. Ito ay kumakatawan sa mismong buhay. Kapag may dumadaloy na dugo, may buhay na nawawala. Ang kasalanan ay hindi simpleng pagkakamali. Hindi ito tulad ng pagkasira ng gamit na madaling ayusin o palitan. Ang kasalanan ay paglabag sa walang hanggang katarungan ng Diyos, isang utang na hindi kayang bayaran ng sino mang tao. Ang kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan, hindi lamang pisikal na kamatayan, kundi espiritual na pagkahiwalay sa Diyos. Isipin mo, kung ang kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan, ano ang makakapagbigay ng buhay? Ang sagot, ang buhay mismo. Kapag tayo ay nagkakasala, hindi sapat ang simpleng sorry. May halaga ang kasalanan
at ang halaga na iyon ay buhay. Kaya't sa lumang tipan, ang mga Israelita ay nag-aalay ng mga hayop, hindi dahil gusto ng Diyos na makakita ng dugo, kundi dahil kailangan nilang maintindihan ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Ang bawat pag-aalay ay isang paalala. Ang kasalanan ko ay dapat magresulta sa aking kamatayan, ngunit sa awa ng Diyos, pinapayagan niyang kumuha ng kapalit. Pero may problema. Ang dugo ng mga hayop ay hindi sapat. Hindi nito tunay na natatakpan ang kasalanan ng tao. Ito ay pansamantala lamang, isang larawan ng mas malaking sakripisyo na darating. Tulad ng sinabi sa Hebreo Kapitulo 9, talata 22. At ayon sa batas, halos lahat ng bagay ay nililinis ng dugo, at walang kapatawaran kung walang pagbubuhos ng dugo. Ngunit may mas malalim pang dahilan kung bakit dugo ang kanilating hiningi ng Diyos. Isipin mo ito. Ang dugo ay hindi lamang tungkol sa kamatayan. Ito rin ay tungkol sa buhay. Sa katunayan, ang dugo ang nagdadala ng buhay sa buong katawan. Kapag may dumadaloy na dugo, may buhay. Kapag tumigil ang pagdaloy ng dugo, may kamatayan. Ang paghingi ng Diyos ng dugo ay hindi lamang paghingi ng kamatayan. Ito ay paghingi ng buhay na inialay. Ang sistema ng sakripisyo sa lumang tipan ay nagtuturo sa atin na ang kasalanan ay may tunay na halaga. Hindi ito basta nawawala sa hangin. Hindi ito basta nalilimutan. May bayad ito, at ang bayad na iyon ay buhay. Pero hindi ito ang buong kwento. Ang sistema ng sakripisyo ay hindi lamang para sa kaparusahan. Ito ay para sa pagbabayad sala, para sa pagbabalik ng relasyon sa Diyos. Isipin mo ito. Kapag tayo ay nagkakasala, parang sinasabi natin sa Diyos, hindi ikaw ang gusto kong sundin. Gusto ko ang sarili kong paraan. Ito ay paghihimagsik laban sa Kanya na lumikha sa atin, na nagmamahal sa atin, na nagbibigay sa atin ng lahat ng ating kailangan. Ang kasalanan ay hindi lamang paglabag sa batas. Ito ay pagkasira ng relasyon. At ang pagkakasira ng relasyon ay nangangailangan ng pagbabayad sala. Ang sakripisyo ng dugo ay nagpapakita ng dalawang bagay. Una, na ang kasalanan ay seryoso at may kaparusahan. At pangalawa, na ang Diyos ay handang magbigay ng paraan para sa pagbabalik ng relasyon. Sa bawat pag-aalay ng hayop sa lumang tipan, ipinapakita ng Diyos ang Kanyang awa. Sa halip na hingin ang buhay ng makasalanan, tinanggap niya ang buhay ng isang hayop bilang kapalit. Ngunit hindi ito ang huling salita. Hindi ito ang perpektong solusyon. Ang sistema ng sakripisyo ay isang larawan lamang ng dakilang plano ng Diyos. Ito ay isang anino ng dakilang sakripisyo na darating. Ang sakripisyo ng Kanyang sariling anak, si Hesukristo. Ang tanong na, bakit dugo? Ay humahantong sa mas malalim na tanong. Bakit si Jesus? Kung ang dugo ng mga hayop ay hindi sapat, ano ang magiging sapat? Ang sagot, ang dugo ng isang perpektong sakripisyo. Isang taong walang kasalanan. Isang taong maaaring magbayad ng utang na hindi niya inutang. Sa krus, nakita natin ang pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig at katarungan ng Diyos. Si Jesus, na walang kasalanan, ay naging sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Ang Kanyang dugo ay dumanak
Hindi dahil hiningi ito ng isang marahas na Diyos, kundi dahil inaalok ito ng isang mapagmahal na Diyos. Sa krus, ang katarungan ng Diyos ay natugunan, at ang kanyang pag-ibig ay ipinahayag. Ngunit may mas malalim pa tayong dapat intindihin tungkol sa sakripisyo ni Jesus. Sa loob ng mga pahina ng Biblia, madalas nating makita ang isang mahalagang tema na maaaring nakakalito para sa marami sa atin: ang pangangailangan ng dugo para sa kapatawaran ng kasalanan. Isipin mo ito. Bakit kailangan ng isang mapagmahal na Diyos na may dugo na mabuhos para sa kapatawaran? Hindi ba't medyo kakaiba ito kung tutuusin? Ngunit may malalim na kahulugan ang sakripisyo ng dugo sa plano ng Diyos. Kung titingnan natin ang Hebreo 9:22, sinasabi nito na walang kapatawaran kung walang pagbubuhos ng dugo. Ito ay hindi lamang isang panuntunan na inimbento ng Diyos ng walang dahilan. May malalim na dahilan kung bakit ang dugo ang naging sentro ng sistema ng sakripisyo. Una sa lahat, ang dugo ay kumakatawan sa buhay mismo. Sa Levitico 17:11, sinasabi ng Diyos, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Kapag may dugo na dumadaloy sa ating mga ugat, tayo ay buhay. Kapag nawala ang dugo, dumadating ang kamatayan. Kaya naman, kapag may sakripisyo ng dugo, ito ay isang malalim na pagpapahayag na ang kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Isipin mo ito, noong unang panahon, kapag ang isang tao ay nagkasala, kailangan niyang magdala ng isang hayop, isang tupa, kambing, o baka sa altar. Ang hayop na ito, na walang kasalanan at walang pagkakamali, ang magbabayad ng parusa sa halip na ang taong nagkasala. Ang pagpatay sa hayop at ang pagbubuhos ng dugo nito ay isang malinaw na larawan na ang kasalanan ay may mabigat na halaga. Ang halaga ng buhay mismo. Pero, bakit kailangang ganito ang sistema? Bakit hindi na lang magpatawad ang Diyos ng walang sakripisyo? Ang sagot ay matatagpuan sa katangian ng Diyos mismo. Ang Diyos ay banal at makatarungan. Hindi niya maaaring balewalain ang kasalanan na parang walang nangyari. Ang kasalanan ay paglabag sa kanyang banal na batas at kailangan itong hatulan. Ngunit ang Diyos din ay puno ng habag at pagmamahal. Gusto niyang magkaroon ng daan para mapatawad ang kanyang mga anak nang hindi isinasantabi ang kanyang katarungan. Kaya ang sistema ng sakripisyo ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng banal na katarungan ng Diyos at ng kanyang walang hanggang pagmamahal. Isipin mo ito bilang isang utang na kailangang bayaran. Kapag ikaw ay nagkautang, hindi ito basta-basta mawawala. May kailangang magbayad. Sa konteksto ng kasalanan, tayo ang may utang na hindi natin kayang bayaran. Kaya ang Diyos, sa kanyang habag, ay nagbigay ng sistema kung saan ang isang inosenteng hayop ang magbabayad ng utang na iyon sa pamamagitan ng pagbubuhos ng dugo nito. Subalit ang sistema ng sakripisyo sa lumang tipan ay hindi perpekto. Gaya ng sinasabi sa Hebreo 10:4, sapagkat hindi maaaring alisin ng dugo ng mga toro at mga kambing ang mga kasalanan. Ang mga sakripisyong ito ay pansamantala lamang at kailangang ulitin taon-taon. Sila ay mga anino lamang, mga simbolo ng isang perpektong sakripisyo na darating pa lamang. At dito pumapasok ang pinakamahalagang bahagi ng kwento, ang sakripisyo ni Hesukristo. Si Jesus, ang perpekto at walang kasalanang anak ng Diyos,
ay dumating sa mundo hindi lamang upang mabuhay kasama natin, kundi upang maging ang panghuling sakripisyo para sa kasalanan. Sa krus, ibinuhos niya ang kanyang dugo upang bayaran ang utang ng kasalanan ng buong sangkatauhan. Bakit kailangang si Jesus ang magsakripisyo? Dahil siya lamang ang kwalipikado. Bilang tao, maaari niyang kumatawan sa sangkatauhan. Bilang Diyos, ang kanyang buhay ay may walang hanggang halaga. At bilang isang perpektong tao na walang kasalanan, siya ay isang sakripisyong walang dungis. Ang sakripisyo ni Jesus ay hindi lamang isa pang sakripisyo sa isang mahabang linya ng mga sakripisyo. Ito ay ang panghuling sakripisyo, ang perpektong sakripisyo na nagwakas sa pangangailangan para sa anumang iba pang sakripisyo. Gaya ng sinasabi sa Hebreo 10:14, sapagkat sa pamamagitan ng isang handog ay ginawa niyang perpekto magpakailanman ang mga pinabanal. Pero may isang bagay na dapat nating tandaan. Ang sakripisyo ni Jesus ay hindi lamang tungkol sa pagbabayad ng utang. Ito ay tungkol din sa pagbabago ng ating relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, tayo ay hindi lamang pinatawad, kundi tayo ay ginawang bago. Binigyan ng bagong buhay at bagong identidad bilang mga anak ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang sakripisyo ng dugo ay ganoon kahalaga sa plano ng Diyos. Hindi ito isang malupit na pangangailangan ng isang marahas na Diyos. Sa halip, ito ay ang pinakamataas na pagpapahayag ng pagmamahal ng isang Diyos na handang ibigay ang kanyang sariling dugo upang maibalik tayo sa Kanya. At isipin mo ito, ang dugo ni Jesus ay hindi lamang nagbabayad ng ating mga kasalanan, kundi binibigyan din tayo ng kapangyarihang mamuhay ng bagong buhay. Sa Apokalipsis chapter 12:11, mababasa natin, at sila'y nagtagumpay laban sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Ang dugo ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Kaya sa susunod na magtaka ka kung bakit kailangan ng Diyos ng sakripisyo ng dugo para sa kapatawaran ng kasalanan, alalahanin na ito ay hindi tungkol sa isang Diyos na nauuhaw sa dugo. Ito ay tungkol sa isang Diyos na handang ibigay ang kanyang sariling dugo upang ipakita ang lalim ng kanyang pagmamahal at upang magbigay ng daan para sa ating kaligtasan. Ang paghahandog ng dugo bilang sakripisyo ay isang konsepto na maaring magmukhang kakaiba o kahit na nakakabahala para sa marami sa atin sa modernong panahon. Subalit, ito ay isang sentral na bahagi ng maraming sinaunang relihiyon, lalo na sa Hudaismo at sa mga unang yugto ng Kristyanismo. Ngunit bakit nga ba dugo? Bakit hindi lamang mga bulaklak, mga prutas, o iba pang mga handog? Sa Biblia, particular sa Levitico 17:11, sinasabi na ang buhay ng laman ay nasa dugo, at ibinigay ko ito sa inyo upang gawin ang pagbabayad sala para sa inyong mga kaluluwa sa altar. Sapagkat ang dugo ang gumagawa ng pagbabayad sala dahil sa buhay. Ang konseptong ito ay nagpapakita ng malalim na kaugnayan sa pagitan ng dugo at buhay sa Hebreong pag-iisip. Hindi lamang simbolo ang dugo. Ito ang mismong tagapagdala ng buhay. Ang kasalanan, sa biblikal na pananaw,
ay hindi lamang simpleng paglabag sa batas o moral na pagkakamali. Ito ay isang malalim na pagkasira ng relasyon sa pagitan ng tao at Diyos. Isang pagkasira na nagdudulot ng espiritual na kamatayan. Ang kamatayan na ito ay hindi lamang metaporikal, kundi literal na paghihiwalay mula sa pinagmumulan ng lahat ng buhay, ang Diyos mismo. Kaya, kapag ang isang tao ay nagkakasala, ang nararapat na kabayaran ay kamatayan. Hindi ito dahil sa ang Diyos ay malupit o mapanghiganti, kundi dahil sa ang kasalanan mismo ay lumilikha ng kamatayan sa pamamagitan ng paghihiwalay sa atin mula sa Diyos. Ang sakripisyo ng dugo ay nagiging isang paraan ng pagkilala sa seryosong katangian ng kasalanan at sa mataas na halaga ng kapatawaran. Subalit, may mas malalim pang dahilan kung bakit dugo ang kinakailangan. Sa pamamagitan ng paghahandog ng dugo, ang isang buhay ay iniaalay bilang kapalit para sa isa pang buhay. Ito ay isang uri ng pagpapalit. Ang inosenteng hayop ay tumatayo sa lugar ng makasalanang tao. Ang konsepto ng pagpapalit na sakripisyo ay matatagpuan sa buong lumang tipan at nagkakaroon ng ganap na kaganapan sa sakripisyo ni Hesukristo sa krus. Isipin mo ito. Ang kasalanan ay nagdudulot ng utang na hindi natin kayang bayaran. Ang utang na ito ay hindi pera, kundi buhay mismo. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggang awa, ay naglaan ng isang paraan para mabayaran ang utang na ito sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakripisyo ng dugo bilang kabayaran. Ngunit maaring magtanong tayo, bakit kailangan ng sakripisyo? Hindi ba pwedeng patawarin na lang tayo ng Diyos ng walang kondisyon? Ang sagot ay nakaugat sa dalawang mahalagang katangian ng Diyos, ang kanyang katarungan at ang kanyang awa. Ang Diyos ay ganap na makatarungan, at ang katarungan ay nangangailangan na ang kasalanan ay maparusahan. Subalit ang Diyos ay ganap ding maawain, at ang kanyang awa ay naghahanap ng paraan upang mailigtas tayo. Sa sakripisyong sistema ng lumang tipan, nakikita natin ang pagsasama ng katarungan at awa. Ang katarungan ay natutugunan dahil ang kasalanan ay binabayaran ng buhay, habang ang awa ay ipinapakita dahil hindi ang makasalanan mismo ang namamatay, kundi ang sakripisyo. Ang sistema ng sakripisyo ay hindi lamang tungkol sa pagbabayad ng parusa. Ito ay tungkol din sa pagpapanumbalik ng relasyon sa pagitan ng Diyos at tao. Subalit may limitasyon ang mga sakripisyong hayop. Sa Hebreo 10:4, sinasabi na hindi maaaring alisin ng dugo ng mga toro at kambing ang mga kasalanan. Ang mga sakripisyong ito ay pansamantala lamang at kailangang paulit-ulit na gawin. Sila ay mga anino lamang, mga simbolo ng isang mas dakilang sakripisyo na darating. At dito pumapasok ang pinakamakapangyarihang bahagi ng kwento, ang sakripisyo ni Hesukristo. Si Jesus, na walang kasalanan at ganap na Diyos at ganap na tao, ay naging ang perpektong sakripisyo para sa kasalanan ng sangkatauhan. Ang kanyang dugo ay may kapangyarihang hindi lamang takpan ang kasalanan, gaya ng ginagawa ng mga sakripisyong hayop, kundi ganap na alisin ito. Isipin mo ang epekto nito. Ang isang sakripisyo, isang pagbubuhos ng dugo,
para sa lahat ng kasalanan ng lahat ng tao sa lahat ng panahon. Ito ay isang radikal na pagpapakita ng pag-ibig at awa ng Diyos. Si Jesus ay hindi lamang namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ay muling nabuhay, nagpapatunay na siya ay may kapangyarihan sa kamatayan mismo. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa sakripisyo ni Kristo, tayo ay hindi lamang pinatawad, kundi ganap na pinawalang sala. Tayo ay itinuturing na matuwid sa harap ng Diyos. Hindi dahil sa ating sariling kabutihan, kundi dahil sa kabutihan ni Kristo na itinuturing sa atin. Ito ang kagila-gilalas na misteryo ng Ebanghelyo, na ang Diyos mismo, sa katauhan ni Hesukristo, ay naging ang sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Ang dugo ni Kristo ay hindi lamang nagdudulot ng kapatawaran. Ito ay nagdudulot din ng pagbabago. Sa Purnan Juan 2:7, mababasa natin na ang dugo ni Jesus ay naglilinis sa atin mula sa lahat ng kasalanan. Ang paglilinis na ito ay hindi lamang panlabas na paghuhugas, kundi isang malalim na pagbabago ng ating katauhan. Tayo ay nagiging bagong nilalang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Kaya ang sakripisyo ng dugo ay hindi lamang isang sinaunang ritual o isang malupit na tradisyon. Ito ay isang malalim na espiritual na katotohanan na nagpapakita ng kalubhaan ng kasalanan, ang kabanalan ng Diyos, at ang walang hanggang lalim ng kanyang pag-ibig para sa atin. Ang dugo ay hindi hinihingi ng Diyos dahil siya ay nauuhaw dito, kundi dahil ito ang tanging sapat na kabayaran para sa ating mga kasalanan at ang tanging paraan upang maibalik tayo sa tamang relasyon sa Kanya. Ang kahalagahan ng dugo sa pananaw ng Diyos ay isang konsepto na malalim at maaaring mahirap unawain para sa marami sa atin. Bakit nga ba kinakailangan ng dugo para mapatawad ang kasalanan? Hindi ba pwedeng simpleng paghingi na lang ng tawad o pagbibigay ng regalo? Para sa ilan, ang ideya ng sakripisyo ng dugo ay tila barbariko o hindi na angkop sa ating modernong pag-iisip. Pero kung titingnan natin ang malalim na kahulugan nito, makikita natin na may mahalagang dahilan kung bakit ito ang paraan na pinili ng Diyos. Sa Hebreo 13:20, mababasa natin, "At ayon sa batas, halos lahat ng bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran." Ito ay isang malinaw na pahayag na nagbibigay diin sa kahalagahan ng dugo sa kapatawaran. Ngunit bakit dugo? Una, kailangan nating maintindihan na ang dugo ay kumakatawan sa buhay mismo. Sa Levitico 17:1, sinasabi ng Diyos, "Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Kapag may nagbuhos ng dugo, may buhay na inialay. At ang kasalanan ay hindi simpleng pagkakamali lang. Ito ay may kaparusahang kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan," sabi sa Roma 6:23. Ang katotohanan ay ito: ang kasalanan ay isang malubhang paglabag laban sa isang banal na Diyos. Hindi ito pwedeng balewalain o tratuhin na parang maliit na bagay lang. Kapag tayo ay nagkasala, may utang tayo na hindi natin kayang bayaran. Ang parusa ay kamatayan, hindi lamang pisikal na kamatayan, kundi espiritual na paghihiwalay mula sa Diyos.
Dito pumapasok ang sistema ng sakripisyo. Sa lumang tipan, ang mga Israelita ay nag-aalay ng mga hayop bilang sakripisyo para sa kanilang mga kasalanan. Ang hayop na walang kasalanan ay nagiging kapalit ng taong nagkasala. Ang dugo ng hayop ay kumakatawan sa buhay na ibinigay para sa kasalanan ng tao. Pero tandaan natin na ang mga sakripisyong ito ay hindi perpekto. Kailangan itong ulitin taon-taon dahil hindi nito kayang ganap na alisin ang kasalanan. Ang mga ito ay parang mga pansamantalang solusyon lamang. Isipin mo ito, kung gaano kabigat ang kasalanan sa mata ng Diyos na kinakailangan ng buhay para mabayaran ito. Hindi ito simpleng sorry lang. Kinakailangan ng tunay na kabayaran. Isang buhay para sa kasalanan. Ang sistema ng sakripisyo ay nagpapakita sa atin kung gaano kaseryoso ang Diyos tungkol sa kasalanan. Hindi niya ito binabalewala. Hindi niya sinasabing, okay lang yan, saptya. Halip, ipinapakita niya na ang kasalanan ay may tunay na kaparusahan. Pero may mas malalim pang dahilan kung bakit dugo ang kinakailangan. Ang dugo ay hindi lamang simbolo ng buhay. Ito rin ay simbolo ng pagpapalaya. Sa Eksodo, nang ang mga Israelita ay inalipin sa Ehipto, ang dugo ng kordero na inilagay sa mga haligi ng kanilang mga pintuan ang naging tanda ng kanilang kaligtasan mula sa anghel ng kamatayan. Ang dugo ay naging simbolo ng kanilang pagkakaligtas at kalayaan mula sa pagkaalipin. Sa gayon, ang dugo ay hindi lamang tungkol sa kamatayan. Ito rin ay tungkol sa buhay at kalayaan. Ito ay tungkol sa pagpapalaya mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Ang sakripisyo ng dugo ay hindi lamang parusa. Ito ay daan para sa pagbabago at panibagong buhay. Ngunit maaaring iniisip mo, bakit hindi na lang maghanap ang Diyos ng ibang paraan? Bakit kailangan ng dugo? Bakit hindi na lang niya tayo patawarin ng walang sakripisyo? Ang sagot ay simple pero malalim. Dahil ang Diyos ay parehong mahabagin at makatarungan. Kung basta-basta na lang niyang papatawarin ang kasalanan ng walang kabayaran, hindi siya magiging makatarungan. Pero kung parurusahan lang niya tayo ng walang awa, hindi siya magiging mahabagin. Ang sakripisyo ng dugo ay nagbibigay daan para mapagsama ang katarungan at awa ng Diyos. Sa pamamagitan ng sakripisyo, ang katarungan ay natutupad. May kabayaran para sa kasalanan. Pero dahil ang kabayaran ay ibinigay sa pamamagitan ng sakripisyo, ang awa ay naipapakita rin. Hindi tayo ang nagbabayad ng ating sariling utang. Ito ay nagpapakita ng hindi maipaliwanag na pag-ibig ng Diyos. Imbis na tayo ang magbayad ng ating mga kasalanan, siya mismo ang nagbigay ng paraan para mapatawad tayo. Sa sistema ng sakripisyo sa lumang tipan, nakikita natin ang unang hakbang ng mas malaking plano ng Diyos. Isang plano na magkakaroon ng ganap na katuparan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Hesukristo. Sa katunayan, ang buong sistema ng sakripisyo sa lumang mas demonstrasyon. Tipan ay isang shadow o larawan lamang ng dakilang sakripisyo na darating. Ang mga hayop na iniaalay ay hindi kayang ganap na alisin ang kasalanan. Sila ay mga simbolo lamang ng perpektong sakripisyo na darating. Ang sakripisyo ng anak ng Diyos mismo. Kaya kapag tinatanong natin kung bakit humingi ang Diyos ng sakripisyo ng dugo para sa kapatawaran ng kasalanan,
Ang sagot ay hindi simpleng ritual o tradisyon lamang. Ito ay nagpapakita ng malalim na katotohanan tungkol sa kasalanan, katarungan, awa, at pag-ibig ng Diyos. Ang dugo ay kinakailangan dahil ang kasalanan ay seryoso, dahil ang katarungan ay kailangan, at dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi maipaliwanag. At sa lahat ng ito, nakikita natin ang daan patungo sa pinakadakilang sakripisyo sa kasaysayan, ang sakripisyo ni Hesukristo sa krus. Isang sakripisyo na hindi na kailangang ulitin pa, dahil ito ay ganap at sapat na para sa lahat ng kasalanan ng sangkatauhan, sa lahat ng panahon. Ang dugo ay hindi lamang isang simpleng likido na dumadaloy sa ating mga ugat. Sa konteksto ng pananampalataya, ito ay may malalim na kahulugan at kahalagahan. Sa katunayan, mula pa sa sinaunang panahon, ang dugo ay kinikilala bilang sagradong elemento na kumakatawan sa buhay mismo. Kapag binuksan natin ang Biblia, makikita natin sa Levitiko 17 talata 11 ang mahalagang pahayag, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Hindi ito basta pahayag lamang, kundi isang malalim na katotohanan na nagsisilbing pundasyon ng buong sistema ng sakripisyo sa lumang tipan. Isipin mo ito. Bawat beses na may nagkakasala sa Israel, kinakailangan nilang magdala ng hayop para ihandog. Hindi sila basta nagbibigay ng pera o pagkain. Hindi. Kinakailangan nila ng isang buhay. Isang buhay na kapalit ng kanilang sariling buhay na dapat sana ang kabayaran ng kanilang kasalanan. Ang dugo ng hayop na iyon ang nagiging representasyon ng kapatawaran, isang pansamantalang solusyon sa problema ng kasalanan. Ngunit bakit dugo? Bakit hindi pwedeng ibang bagay? Alam mo kaibigan, maraming relihiyon sa mundo ang may iba't ibang paraan ng paghanap ng kapatawaran. May naghahandog ng prutas, may nagsusunog ng insenso, may nagsasagawa ng iba't ibang ritual. Pero sa Biblia, malinaw ang pahayag. Walang kapatawaran kung walang pagbubuhos ng dugo. Ito ay nakasulat sa Hebreo 9 talata 22. Ang dugo ay hindi lamang simbolo. Ito ay may tunay na kapangyarihan sa espiritual na realm. Kapag inihahayag ng Diyos na ang dugo ang nagbibigay ng kapatawaran, hindi ito basta kultural na tradisyon o simbolismo lamang. Ito ay isang espiritual na prinsipyo na siya mismo ang nagtatag. Ang dugo ang tanging kabayaran para sa kasalanan. Sa katunayan, ang buong sistema ng sakripisyo sa lumang tipan ay nagpapakita ng isang malalim na katotohanan. Ang kasalanan ay hindi basta maaalis ng simpleng patawarin mo na ako. May presyo ito, at ang presyong iyon ay buhay. Kapag tayo ay nagkakasala, ang kabayaran ay kamatayan. Ngunit dahil sa habag ng Diyos, pinahintulutan niya ang pagpapalit, ang buhay ng hayop kapalit ng buhay ng tao. Ngunit alam mo ba na ang mga sakripisyong iyon sa lumang tipan ay hindi talaga ganap na nakakapagpatawad ng kasalanan? Oo, tama ang narinig mo. Ang mga sakripisyong iyon ay parang mga pansamantalang solusyon lamang, isang band-aid sa isang malalim na sugat. Ayon sa Hebreo 10 talata 1 hanggang 4, sapagkat ang kautusan
ay may anino lamang ng mabubuting bagay na darating at hindi ang tunay na anyo ng mga bagay. Kailanman ay hindi nito magagawang ganap ang mga lumalapit sa pamamagitan ng mga hain na patuloy na inihahandog taon-taon. Kung hindi, hindi ba sana tumigil na ang pag-aalay ng mga ito? Sapagkat ang mga sumasamba, matapos na malinis minsan, ay wala na sanang kamalayan ng kasalanan. Ngunit sa mga hain na iyon ay may pag-alala sa mga kasalanan taon-taon, sapagkat imposibleng alisin ng dugo ng mga toro at kambing ang mga kasalanan. Kaya ano ang solusyon ng Diyos? Kinakailangan ng isang perpektong sakripisyo. Hindi isang hayop na walang kamuwang-muwang, kundi isang kusang loob. Perpektong sakripisyo na may sapat na halaga upang tubusin ang buong sangkatauhan. At dito pumapasok ang pinakadakilang kwento ng pag-ibig na naitalang mababasa. Ang sakripisyo ni Hesukristo. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ay naging tao upang gawin ang isang bagay na hindi kayang gawin ng anumang hayop na sakripisyo. Ang maging perpektong kahalili para sa ating mga kasalanan. Siya, na walang kasalanan, ay naging kasalanan para sa atin. Ang kanyang dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo ay hindi lamang dugo ng isang tao. Ito ay dugo ng anak ng Diyos mismo na may walang hanggang halaga. Isipin mo, ang dugo ng mga hayop ay kailangang patuloy na ihandog taon-taon dahil hindi nito kayang ganap na alisin ang kasalanan. Ngunit ang dugo ni Kristo, isang beses lang, isang perpektong sakripisyo para sa lahat ng panahon. Ayon sa Hebreo 10, talata 17, hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at ang kanilang mga paglabag sa kautusan. Ganito kalaki ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Ngunit may mas malalim pang dahilan kung bakit dugo ang hiningi ng Diyos. Ang dugo ay hindi lamang kabayaran. Ito ay nagsisilbing selyo ng isang tipan. Sa sinaunang mundo, kapag dalawang partido ang pumapasok sa isang tipan o kasunduan, kadalasan itong nilalagdaan o sinasalihan ng dugo. Ang dugo ay nagsisilbing selyo na nagpapatunay sa kaseryosohan ng kasunduan. Nang itatag ni Jesus ang banal na hapunan, sinabi niya, "Ito ang aking dugo ng tipan, na mabubuhos para sa marami, para sa ikapapatawad ng mga kasalanan." Sa pamamagitan ng kanyang dugo, itinatag niya ang bagong tipan. Isang tipan ng biyaya at kapatawaran, na higit pa sa lumang tipan ng kautusan at mga ritual. Ang dugo ni Kristo ay hindi lamang nagbibigay ng kapatawaran. Ito ay nagbibigay din ng access sa presensya ng Diyos. Sa lumang tipan, ang kabanal-banalang lugar sa templo, kung saan nananahan ang presensya ng Diyos, ay hiwalay sa pamamagitan ng isang makapal na tabing. Tanging ang punong saserdote lamang ang maaaring pumasok doon, at iyon ay isang beses lamang sa isang taon. Dala-dala ang dugo ng sakripisyo. Ngunit nang mamatay si Jesus sa krus, ang tabing ng templo ay napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nagpapakita na dahil sa kanyang dugo, lahat tayo ay maaari nang lumapit ng direkta sa Diyos. Ang dugo ni Kristo ay hindi lamang para sa kapatawaran. Ito ay para sa ganap na paglilinis at pagbabago. Ayon sa unang Juan, 1 talata 7. Ngunit kung lumakad tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag,
tayo'y may pakikisama sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak mula sa lahat ng kasalanan. Kapag tinanggap natin ang sakripisyo ni Kristo, hindi lamang tayo pinapatawad, tayo ay ganap na nililinis. Hindi na tayo mga makasalanan na pinatawad lamang. Tayo ay naging mga bagong nilalang, inihayag na matuwid sa harapan ng Diyos. Isipin mo kung gaano kalaking pagbabago ito. Sa lumang tipan, ang mga tao ay patuloy na naghahandog ng mga sakripisyo, patuloy na bumabalik sa templo, patuloy na naghahanap ng kapatawaran. Ngunit sa bagong tipan, dahil sa dugo ni Kristo, maaari tayong magkaroon ng ganap na kapanatagan na ang ating mga kasalanan ay hindi lamang pinatawad, kundi ganap na inalis. Hindi ba't kamangha-mangha ito? Ang dugo, na dati ay simbolo ng pansamantalang kapatawaran, ay naging daan para sa walang hanggang kaligtasan. Ang sistema ng sakripisyo, na dati ay nagpapaalala sa atin ng ating mga kasalanan, ay napalitan ng isang perpektong sakripisyo na nagpapaalala sa atin ng ating ganap na kapatawaran. Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, ang dugo ay hindi lamang nagsisilbing mahalagang elemento ng buhay, kundi naging malalim na simbolo sa iba't ibang relihiyon at kultura. Sa konteksto ng pananampalatayang Kristiyano, ang dugo ay nagdadala ng napakalalim na kahulugan. Ito ang kumakatawan sa kapatawaran, pagtubos, at bagong buhay. Ngunit marami ang nagtatanong, bakit dugo ang hiningi ng Diyos bilang sakripisyo para sa kapatawaran ng kasalanan? Upang lubos na maunawaan ang kahalagahan nito, kailangan nating balikan ang sinaunang kasunduan ng Diyos sa mga Israelita. Sa lumang tipan, partikular sa aklat ng Levitiko, makikita natin na ang dugo ay itinuring na sagrado. Sinabi mismo ng Diyos, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at ibinigay ko ito sa inyo upang gawin ang pagbabayad sala para sa inyong mga kaluluwa sa altar, sapagkat ang dugo ang nagbabayad sala dahil sa buhay na nasa loob nito. Isipin mo ito. Sa tuwing may nagkakasala sa lipunan ng mga Israelita, may kailangang bayaran. Hindi ito simpleng sorry lang at tapos na. May kapalit ang paglabag sa batas ng Diyos at ang kapalit na iyon ay buhay, kinakatawan ng dugo. Ito ang tinatawag na batas ng pagbabayad o Law of Atonement. Ngunit bakit dugo? Hindi ba pwedeng ibang paraan? Ang katotohanan ay, ang dugo ay hindi lamang simbolo ng buhay, kundi ng kamatayan din. Kapag umaagos ang dugo, nangangahulugan itong may buhay na nawawala. Sa tuwing may hayop na iniaalay sa altar, ito ay isang malinaw na pahiwatig sa mga Israelita. Ang kasalanan ay may kapalit, kamatayan. Hindi ito simpleng ritual lang. Ito ay isang malalim na aral tungkol sa bigat at konsekwensya ng kasalanan. Subukan mong ilarawan sa isip mo ang eksena. Isang ordinaryong Israelita na nagkasala. Dala-dala ang isang kordero papunta sa templo. Hindi ito madaling gawain. Alam niya na ang inosenteng hayop na ito ay mamamatay dahil sa kanyang pagkakasala. Habang pinapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng hayop, simbolikong inililipat niya ang kanyang kasalanan dito. Pagkatapos, siya mismo ang kailangang pumatay sa hayop. Isang malinaw na paalala ng halaga ng kanyang paglabag. Ang dugo ng hayop ay iwiniwisik sa altar
Isang kilos na nagsasaad na ang halaga ng kasalanan ay nabayaran na ngunit ito ay pansamantala lamang. Ang mga sakripisyong ito ay kailangang ulitin taon-taon dahil hindi nito lubusang naaalis ang kasalanan. Ito ay parang band-aid lamang sa isang malalim na sugat. Nakakatulong pansamantala pero hindi nagpapagaling ng tuluyan. Ito ang dahilan kung bakit dumating si Jesus upang maging huling sakripisyo. Sa kanyang pagkamatay sa krus, natupad ang lahat ng mga sinaunang sakripisyo. Ang kanyang dugo ay hindi lamang simbolo. Ito ay ang tunay na bayad para sa kasalanan ng sangkatauhan. Tulad ng sinabi sa Hebreo 9:22, at halos lahat ng mga bagay ay nilinis ng dugo ayon sa batas. At kung walang pagbubuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Napakaganda ng katotohanan na ito. Habang ang mga sinaunang sakripisyo ay kailangang paulit-ulit na gawin, ang sakripisyo ni Jesus ay minsan lang pero sapat na para sa lahat. Ang dugo niya ay hindi lamang nagbayad para sa ating mga kasalanan, kundi binigyan din tayo ng bagong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Isang relasyon na hindi na nakabatay sa takot at ritual, kundi sa pag-ibig at biyaya. Sa mundo ngayon na kadalasang naghahanap ng madaling solusyon at instant na kapatawaran, ang konsepto ng sakripisyo ng dugo ay maaaring magmukhang matindi o kahit na barbariko. Ngunit ito ay nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang katotohanan. Ang kasalanan ay seryosong bagay sa paningin ng Diyos. Hindi ito basta mababalewala o makakaligtaan. May presyo ito, at ang presyong iyon ay buhay. Ang kagandahan ng Ebanghelyo ay hindi natin kailangang magbayad ng presyong iyon. May isang nagmahal sa atin ng lubos kaya't siya mismo ang nagbayad para sa atin. Ang dugo ni Jesus ay hindi lamang simbolo ng kamatayan, kundi ng pag-ibig din. Isang pag-ibig na handang magsakripisyo ng lahat para sa kapakanan ng minamahal. Kaya sa susunod na makita o marinig mo ang tungkol sa dugo ni Jesus, huwag itong tingnan bilang isang madugong detalye ng isang matandang kwento. Sa halip, tingnan ito bilang pinakamataas na ekspresyon ng pag-ibig ng Diyos. Isang pag-ibig na handang magbigay ng pinakamataas na halaga upang maibalik tayo sa Kanya. Sa susunod nating bahagi, tatalakayin natin kung paano binago ng sakripisyo ni Kristo ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos at kung ano ang ibig sabihin nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Manatili kayong nakatutok dahil marami pa tayong malalaman tungkol sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus at kung paano ito nagbibigay sa atin ng kalayaan mula sa kasalanan at kamatayan. Ang konsepto ng sakripisyo ng dugo ay malalim na nakaugat sa ating pananampalataya. Ngunit, ilan sa atin ang tunay na nakakaunawa kung bakit ito kinakailangan. Isipin mo ito. Sa buong kasaysayan ng Biblia, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, makikita natin ang paulit-ulit na tema ng dugo bilang kabayaran para sa kasalanan. Hindi ba't kakaiba ito? Bakit dugo? Bakit hindi simpleng panalangin o mabubuting gawa? Ang katotohanan ay may mahalagang dahilan kung bakit hiningi ng Diyos ang sakripisyo ng dugo at ito'y higit pa sa isang ritual o tradisyon lamang. Ito ay nagpapakita ng malalim na katotohanan tungkol sa kalikasan ng kasalanan
at kung paano tayo maaaring mapatawad. Una sa lahat, kailangan nating maintindihan na ang kasalanan ay hindi simpleng pagkakamali. Hindi ito tulad ng paglimot ng iyong anniversary o pagiging late sa trabaho. Ang kasalanan ay paghihimagsik laban sa Diyos mismo. Isang pagsuway sa perpektong batas ng may kapal ng buong sansinukob. Ito'y nagdudulot ng pagkakahiwalay sa pagitan natin at ng Diyos. Isang hindi maitatanggi at nakamamatay na realidad. Sa lumang tipan, makikita natin kung paano ang mga Israelita ay nag-aalay ng mga hayop bilang sakripisyo para sa kanilang mga kasalanan. Tupa, kambing, baka, lahat ng ito'y iniaalay, pinapatay, at ang kanilang dugo ay ibinubuhos sa altar. Pero bakit ganito kalaki ang halaga ng dugo? Ang Levitiko 17 talata 14 ay malinaw, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at ibinigay ko ito sa inyo upang gawin ang pagbabayad sala para sa inyong mga kaluluwa sa altar, sapagkat ang dugo ang gumagawa ng pagbabayad sala dahil sa buhay. Ang dugo ay kumakatawan sa buhay mismo. Kapag nakikita natin ang dugo na umaagos, nakikita natin ang buhay na nawawala. Ang mensahe ay malinaw. Ang kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan, at ang kabayaran nito ay buhay. Hindi ito simpleng simbolismo. Ito'y isang malalim na katotohanan na ipinapakita sa atin ng Diyos. Ang kasalanan ay hindi basta nalilinis ng tubig o nawawala sa paglipas ng panahon. Ito'y utang na dapat bayaran, at ang bayad ay dugo. Pero bakit hindi sapat ang dugo ng mga hayop? Bakit kailangan pa ng dugo ni Kristo? Isipin mo ito. Paano maaaring bayaran ng isang hayop ang utang ng isang tao? Paano maaaring ipalit ang buhay ng isang tupa para sa iyong kaluluwa? Ang katotohanan ay ang mga sakripisyong ito ay pansamantala lamang. Sila ay mga anino, mga palatandaan na nagtuturo sa tunay na solusyon na darating. Sa Hebreo 9 talata 20, mababasa natin na halos lahat ng bagay ay nilinis ng dugo ayon sa batas, at walang kapatawaran kung walang pagbubuhos ng dugo. Ito'y isang mahalagang prinsipyo. Walang kapatawaran kung walang pagbubuhos ng dugo. Ang kasalanan ay hindi maaaring basta burahin o kalimutan. Ito'y dapat bayaran, at ang bayad ay buhay. Ngunit hindi tayo nawalan ng pag-asa. Sa katunayan, ang sistema ng sakripisyo ay nagpapakita sa atin ng kagandahang loob ng Diyos. Sa halip na hingin ang ating dugo, pinahintulutan niya ang paggamit ng kahalili. Una, ito ay mga hayop. Pero sa huli, ipinadala niya ang kanyang sariling anak, si Hesukristo, upang maging huling sakripisyo. Isipin mo ito. Ang Diyos mismo, sa pamamagitan ni Jesus, ay naging tao upang ibigay ang kanyang sariling dugo bilang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Hindi na natin kailangang mag-alay ng mga hayop o magtayo ng mga altar. Ang sakripisyo ni Kristo ay ganap at pangwakas. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo'y napatawad at napalapit muli sa Diyos. Pero may mas malalim pang dahilan kung bakit kailangan ang dugo.
Ang dugo ay hindi lamang nagbabayad, ito rin ay naglilinis. Sa unang Juan, 1:7, sinabi sa atin na ang dugo ni Hesukristo na kanyang anak ay naglilinis sa atin mula sa lahat ng kasalanan. Ang dugo ni Kristo ay hindi lamang nagbabayad ng ating utang. Ito rin ay naglilinis sa ating kalooban, nagbibigay sa atin ng bagong puso at bagong espiritu. Maaaring mahirap intindihin ang konsepto ng sakripisyo ng dugo sa ating modernong mundo. Marami sa atin ang hindi na nakakakita ng hayop na kinakatay o dugo na umaagos. Ngunit ito ang dahilan kung bakit mahalaga na maintindihan natin ang malalim na kahulugan nito. Ang dugo ni Kristo ay hindi simpleng simbolo. Ito ang presyo ng ating kaligtasan, ang daan sa ating kalayaan. Kaya sa susunod na iniisip mo kung bakit kailangan ng sakripisyo ng dugo, alalahanin ito. Ang dugo ay buhay, at ang kasalanan ay nangangailangan ng buhay bilang kabayaran. Ngunit salamat sa kagandahang loob ng Diyos, hindi na tayo ang magbabayad. Si Kristo ang nagbigay ng kanyang dugo upang tayo'y mapatawad at mapalapit muli sa Diyos. Ang sakripisyo ng dugo ay nagpapakita sa atin ng dalawang mahalagang katotohanan. Una, ang kasalanan ay seryoso at may kaparusahan. At pangalawa, ang pag-ibig ng Diyos ay mas malaki kaysa sa ating kasalanan. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, nakikita natin ang dalawang mukha ng Diyos, ang kanyang katarungan at ang kanyang awa, na nagkakasama sa perpektong balanse. Ang konsepto ng dugo bilang kabayaran sa kasalanan ay isang malalim na misteryo na madalas nagdudulot ng pagtatanong sa marami sa atin. Bakit nga ba dugo ang hinihingi ng Diyos? Bakit hindi sapat ang simpleng paghingi ng tawad o ang paggawa ng mabuti para matubos ang ating mga kasalanan? Sa buong kasaysayan ng tao, ang dugo ay laging itinuturing na sagrado. Isipin mo kapag nakakita tayo ng dugo, kaagad nating nararamdaman ang kahalagahan nito. Kahit sa primitive na mga lipunan, alam nila na ang dugo ay kumakatawan sa buhay mismo. Kapag umaagos ang dugo palabas ng katawan, unti-unting nawawala ang buhay. Ito ang dahilan kung bakit sa maraming sinaunang kultura, ang dugo ay itinuturing na may espesyal na kapangyarihan. Ngunit sa Biblia, ang konsepto ng dugo bilang kabayaran ay higit pa sa kultural na paniniwala. Ito ay nakabase sa isang mahalagang prinsipyo. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang prinsipyong ito ay matatagpuan sa mga taga-Roma, Kabanata 6, Talata 23. Kapag tayo ay nagkakasala, hindi lamang tayo lumabag sa batas ng Diyos, kundi nagdudulot din tayo ng pagkasira sa kaayusan ng kanyang nilikha. Ang kasalanang ito ay nagdudulot ng utang na kailangang bayaran, at ang presyo nito ay buhay. Sa Lumang Tipan, makikita natin kung paano unang ipinakilala ang konsepto ng sakripisyo ng dugo. Matapos ang pagkakasala nina Adan at Eva, ang Diyos mismo ang pumatay ng hayop upang gumawa ng damit na balat para sa kanila. Ito ang unang pagkakataon na may namatay dahil sa kasalanan ng tao. Pagkatapos, sa kwento ni Cain at Abel, nakita natin kung paano tinanggap ng Diyos ang sakripisyo ng dugo ni Abel habang tinanggihan niya ang handog ng mga prutas ni Cain. Ngunit bakit ganito? Dahil ang kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan, kailangan ng isang buhay upang mabayaran ito. Sa pamamagitan ng sakripisyo,
Ipinapakita natin na kinikilala natin ang bigat ng ating kasalanan at ang presyong dapat bayaran para dito. Hindi ito simpleng ritual lamang. Ito ay isang malalim na pagkilala sa katotohanang may konsekwensya ang ating mga pagkakamali. Ngunit hindi lahat ng sakripisyo ay pantay-pantay. Sa lumang tipan, ang mga Israelita ay naghahandog ng mga hayop tulad ng tupa, kambing at baka. Ngunit ang mga sakripisyong ito ay hindi perpekto. Sila ay pansamantala lamang at kailangan ulit-ulitin. Bakit? Dahil ang dugo ng mga hayop, bagamat mahalaga, ay hindi sapat upang ganap na linisin ang kasalanan ng tao. Isipin mo, paano mababayaran ng isang hayop ang kasalanan ng isang tao na nilikha sa larawan ng Diyos mismo? Ito ang dahilan kung bakit ang plano ng Diyos ay hindi nagtapos sa sistema ng sakripisyo sa lumang tipan. Ang mga sakripisyong iyon ay larawan lamang, isang anino ng tunay na sakripisyo na darating. At ito ay nagkaroon ng katuparan sa pagdating ni Hesukristo. Si Jesus, bilang perpektong tao at Diyos mismo, ay nag-alay ng kanyang sariling dugo bilang ganap na sakripisyo para sa kasalanan ng sangkatauhan. Hindi siya nagkasala, kaya hindi siya dapat mamatay. Ngunit kusang loob niyang inalay ang kanyang buhay para sa atin. Ang kanyang dugo, hindi tulad ng dugo ng mga hayop, ay may kapangyarihang ganap na linisin at patawarin ang lahat ng ating kasalanan. Isipin mo ang halaga nito. Ang anak ng Diyos mismo ang naging sakripisyo para sa iyo. Hindi ito simpleng ritual o tradisyon. Ito ay nagpapakita ng sukdulang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Siya ay handang magbigay ng pinakamahalagang regalo, ang kanyang sariling anak, upang maibalik tayo sa Kanya. At dito natin nakikita ang kagandahan ng plano ng Diyos. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, hindi lamang tayo napatawad, kundi tayo ay ganap na nalinis. Ang ating mga kasalanan ay hindi lamang tinakpan tulad ng nangyayari sa mga sakripisyo ng lumang tipan. Sila ay ganap na inalis. Ang dugo ni Jesus ay nagbigay sa atin ng bagong buhay, bagong pag-asa, at bagong relasyon sa Diyos. Ang katanungang bakit dugo ay maaaring mahirap intindihin sa unang tingin. Ngunit kapag nakita natin ang buong larawan, mula sa unang sakripisyo sa Hardin ng Eden hanggang sa sukdulang sakripisyo sa krus, nakikita natin ang walang hanggang karunungan at pag-ibig ng Diyos. Hindi niya hinihingi ang dugo dahil siya ay malupit o uhaw sa kaparusahan. Sa halip, ito ay dahil alam niya na tanging ang buhay mismo ang maaaring magbayad para sa kasalanan. At siya mismo ang nagbigay ng buhay na iyon para sa atin. Sa bawat patak ng dugo ni Jesus, nakikita natin ang mensahe, mahal kita ng lubos na handang mamatay para sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit ang dugo ay napakahalaga sa plano ng katubusan ng Diyos. Hindi ito tungkol sa ritual o tradisyon. Ito ay tungkol sa pag-ibig na handang magsakripisyo ng lahat. Ang tanong na ito ay madalas na lumilitaw sa isip ng maraming tao. Bakit ba kailangang may dugo? Bakit hindi simpleng paghingi ng tawad? Ito ay isang malalim na katanungan na nagdadala sa atin sa pinakaugat ng ating pananampalataya. Kapag tiningnan natin ang Biblia,
makikita natin na ang konsepto ng dugo bilang kabayaran para sa kasalanan ay hindi nagsimula sa bagong tipan. Sa katunayan, ito ay nakaugat na sa pinakaunang mga pahina ng lumang tipan. Sa aklat ng Levitiko, malinaw na sinasabi, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at ibinigay ko ito sa inyo upang gawin sa altar para sa katubusan ng inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugo ang gumagawa ng katubusan dahil sa buhay. Ngunit bakit dugo? Ang sagot ay nakakagulat sa simplicity nito. Dahil ang dugo ay kumakatawan sa buhay mismo. Sa sinaunang pag-unawa, ang dugo ay hindi lamang isang biological na substance. Ito ay ang mismong tagapagdala ng buhay. Kaya naman, kapag may nagkasala, ang kabayaran ay hindi maaaring maging simpleng bagay lamang. Ang kasalanan ay nagdadala ng kamatayan at tanging buhay ang makakapagbayad para dito. Isipin mo ito. Kapag nagkasala tayo, hindi lamang ito simpleng paglabag sa isang patakaran. Ito ay isang pagpili na humiwalay sa pinagmumulan ng buhay. Sa Diyos mismo, ang kasalanan ay hindi lamang isang maling gawa. Ito ay isang kondisyon ng ating kaluluwa na naglalagay sa atin sa landas patungo sa kamatayan. Ang realidad na ito ay nakakagulat para sa marami. Sa ating modernong mundo, madalas nating minamaliit ang bigat ng kasalanan. Iniisip natin na ito ay simpleng pagkakamali lamang na madaling iwasto. Ngunit ang Biblia ay nagpapakita ng ibang larawan. Ang kasalanan ay isang malalim na problema na nangangailangan ng malalim na solusyon. Sa mga sinaunang panahon, ang mga Israelita ay nag-aalay ng mga hayop bilang sakripisyo. Ang mga ito ay hindi simpleng ritual lamang. Sa bawat pag-aalay, may isang mahalagang mensahe. Dapat sana ako ang nasa lugar ng hayop na ito. Ang kasalanan ko ay nangangailangan ng kamatayan, ngunit ang hayop na ito ay kumakatawan sa akin. Ngunit may problema. Ang dugo ng mga hayop, bagaman mahalaga sa panahong iyon, ay hindi sapat. Ito ay isang pansamantalang solusyon lamang. Isang palatandaan ng isang mas dakilang sakripisyo na darating. Dahil ang kasalanan ng tao ay hindi maaaring tuluyang mabayaran ng isang hayop. At dito pumapasok ang pinakamahalagang bahagi ng kwento. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggang karunungan at pag-ibig, ay nagpadala ng kanyang sariling anak. Si Hesukristo, ang perpektong sakripisyo, ay nagbuhos ng kanyang dugo para sa ating mga kasalanan. Hindi ito simpleng simbolismo. Kapag sinasabi nating ang dugo ni Kristo, hindi lamang natin tinutukoy ang pisikal na dugo na dumanak sa krus. Tinutukoy natin ang kanyang buhay mismo, ang buhay ng Diyos-tao na ibinigay para sa atin. Ngunit may mas malalim pang aspeto dito. Ang sakripisyo ni Kristo ay hindi lamang tungkol sa pagbabayad ng utang. Ito ay tungkol sa pagbabago ng ating kaugnayan sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, hindi lamang tayo pinatawad, tayo ay ginawang bago. Tayo ay inilipat mula sa kaharian ng kadiliman patungo sa kaharian ng liwanag. Isipin mo ang isang lalaking nakulong dahil sa pagkakautang ng milyon-milyong piso. Walang paraan para mabayaran niya ito. Pagkatapos, isang taong hindi niya kilala ang dumating
at binayaran ang lahat ng kanyang utang. Ang taong ito ay hindi lamang nagbigay ng pera, ibinigay niya ang kanyang buong kayamanan, ang kanyang buong buhay, upang palayain ang bilanggo. Ganyan ang ginawa ni Kristo para sa atin. Hindi siya simpleng nagbigay ng isang bagay. Ibinigay niya ang kanyang sarili, ang kanyang dugo, ang kanyang buhay mismo ay naging kabayaran para sa ating kalayaan. Ngunit may isa pang mahalagang punto na dapat nating maintindihan. Ang sakripisyo ni Kristo ay hindi lamang isang historical na pangyayari. Ito ay isang patuloy na realidad. Ang kanyang dugo ay patuloy na gumagawa sa ating mga buhay, nagdadala ng pagbabago, kagalingan at pagbabago. Kapag tayo ay lumalapit sa Diyos na may tunay na pagsisisi, ang dugo ni Kristo ay patuloy na naglilinis sa atin. Hindi lamang ito nakakalinis ng ating nakaraan. Ito ay nagbibigay sa atin yung bagong kinabukasan. Ito ay nagbibigay sa atin piyindi ng bagong pagkakakilanlan, bagong layunin at bagong pag-asa. Sa mundo ngayon na puno ng guilt, kahihiyan at pagdurusa, ang mensahe ng dugo ni Kristo ay isang malakas na proclamation ng pag-ibig at kapatawaran ng Diyos. Ito ay isang reminder na ang ating mga kasalanan, gaano man kalaki, ay maaaring mapatawad. At hindi lamang mapatawad, maaari tayong maging ganap na malaya. Kaya ang tanong ay hindi na bakit kailangan ng dugo, kundi paano ako tutugon sa sakripisyong ito? Ang dugo ni Kristo ay hindi lamang isang theological na konsepto. Ito ay isang personal na imbitasyon. Isang imbitasyon na tanggapin ang kapatawaran, kalayaan, at bagong buhay na inalok niya. Ngunit tandaan, ang pagtanggap sa sakripisyo ni Kristo ay nangangahulugan din ng pagtanggap sa kanyang panawagan na sundin siya. Hindi ito simpleng transaksyon. Ito ay isang transformation. Ang kanyang dugo ay hindi lamang naglilinis sa atin. Ito ay nag-aanyaya sa atin na mamuhay ng isang bagong buhay. Madalas nating naririnig ang tungkol sa sakripisyo ng dugo sa Biblia. Mula sa unang bahagi ng Genesis hanggang sa aklat ng Apokalipsis, ang dugo ay may mahalagang papel sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Ngunit bakit dugo? Bakit hindi sapat ang simpleng paghingi ng tawad? Bakit kinakailangan ng Diyos ang sakripisyo ng dugo para sa kapatawaran ng kasalanan? Ang katotohanan ay ito. Ang kasalanan ay hindi lang simpleng pagkakamali. Hindi ito parang nagkamali ka lang ng sagot sa exam o nakalimutan mong i-off ang ilaw bago umalis ng bahay. Ang kasalanan ay isang malalim na paglabag sa kabanalan ng Diyos. Isipin mo ito. Ang Diyos ay ganap na banal, walang bahid ng kasalanan o kasamaan. Kapag tayo, bilang mga nilalang niya, ay nagkakasala, lumilikha tayo ng malaking pagitan sa pagitan natin at ng Diyos. Sa Lumang Tipan, makikita natin ang unang halimbawa ng sakripisyo ng dugo sa kwento nina Adan at Eva. Pagkatapos nilang sumuway sa utos ng Diyos, ang Diyos mismo ang pumatay ng hayop upang gumawa ng damit para sa kanila. Ito ang unang pagkakataon na may nabuhos na dugo dahil sa kasalanan ng tao. Mula noon, ang sistema ng sakripisyo ay naging sentro ng relasyon ng Israel sa Diyos. Sa aklat ng Levitiko,
Sinabi ng Diyos, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at ibinigay ko ito sa inyo upang gawin ang pagbabayad sala para sa inyong mga kaluluwa sa altar, sapagkat ang dugo ang gumagawa ng pagbabayad sala dahil sa buhay. Ang dugo ay kumakatawan sa buhay mismo, at kapag ibinubuhos ito ay nagpapahiwatig ng kamatayan. Ang kabayaran, yung kasalanan. Ngunit bakit ganito ang sistema? Bakit hindi simpleng pagpapatawad? Isipin mo ito, kung ikaw ay isang hukom at may kriminal na pumatay ng isang inosenteng tao, magiging makatarungan ba kung sasabihin mo lang, sige, pinapatawad na kita, pwede ka nang umuwi? Hindi, di ba? Ang katarungan ay nangangailangan yung kabayaran. Gayun din, ang kasalanan ay may kabayaran, kamatayan. Hindi dahil ang Diyos ay mapagparusa, kundi dahil ang kasalanan ay lumalabag sa kanyang banal na kalikasan. Ang kamatayan ay hindi arbitrary na parusa. Ito ang natural na kahihinatnan ng paghiwalay sa Diyos, na siyang pinagmumulan ng buhay. Ngunit heto ang kagila-gilalas na bahagi. Hindi tayo iniwan ng Diyos sa ating kalagayan. Sa halip na hilingin sa atin na bayaran ang ating mga kasalanan, na imposible nating gawin, nagbigay siya ng paraan. Sa lumang tipan, ito ay sa pamamagitan ng sistema ng sakripisyo ng hayop. Ngunit ang mga sakripisyong ito ay hindi perpekto. Sila ay pansamantalang solusyon lamang, isang anino ng dakilang sakripisyo na darating. At dumating nga ito sa persona ni Hesukristo. Si Jesus, ang perpektong kordero ng Diyos, ay nagbuhos ng kanyang dugo sa krus, hindi lamang para sa pansamantalang kapatawaran kundi para sa ganap at panghabang buhay na pagtubos. Ang kanyang dugo ay may kapangyarihang linisin tayo hindi lamang sa panlabas na paraan kundi mula sa kaibuturan ng ating pagkatao. Isipin mo ang lalim ng pagmamahal na iyon. Ang Diyos mismo, sa persona ni Jesus, ay nagbayad ng kabayaran ng ating mga kasalanan. Hindi niya ipinasa ang parusa sa iba. Kinuha niya ito sa kanyang sarili. Ito ang tunay na kahulugan ng biyaya. Ang tumanggap ng isang bagay na hindi natin karapat-dapat tanggapin at hindi kailanman mababayaran. Kapag naiintindihan natin ang halaga ng dugo ni Kristo, nagkakaroon tayo ng mas malalim na pagpapahalaga sa kanyang sakripisyo. Hindi ito isang madugong ritual na walang kahulugan. Ito ay ang pinakamataas na pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, tayo ay hindi lamang pinatawad, kundi ganap na pinawalang sala. Tayo ay muling iniugnay sa Diyos, na siyang ating orihinal na layunin. Kaya sa susunod na marinig mo ang tungkol sa dugo ni Kristo, huwag itong tingnan bilang isang kakaibang konsepto. Sa halip, tingnan ito bilang isang makapangyarihang simbolo ng presyo na binayaran para sa ating kalayaan mula sa kasalanan. Ang dugo ni Jesus ay nagpapatunay na ang ating mga kasalanan ay hindi basta-basta pinalampas. Ang mga ito ay ganap na binayaran. Sa mundong puno ng mababaw na solusyon at mabilisang pag-aayos, ang mensahe ng krus ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagtubos ay nagkakahalaga. Ito ay nagkakahalaga ng dugo. Ang pinakamahalagang dugo na kailanman ay nabuhos.
Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at i-share ito sa mga kaibigan mo na maaring makabenepisyo rin sa mensaheng ito. Salamat sa panunood.